series tied at 1-1. So kagabi nga po ay natalo ang Barangay Ginebra kontra sa San Miguel sa pagpapatuloy ng semifinals ng Philippine Cup sa game number 2. So hindi nga lang tinalo kundi tinambakan pa ng San Miguel ang Barangay Ginebra. So nagbida nga po dyan si Super Marcio Lassiter sa kanyang 16 points with his 4 out of 5 3-point conversion, and kahit nga may depensa, grabe yung shooting ni Marcio Lassiter kagabi. So hindi nga masyado nakapagdaro din si Junmar Fajardo, do cleared naman siya ng mga position ng San Miguel, pero limitado nga lang ang naging minuto ni Junmar. And akala ko nga dahil nga sa limitado yung minuto ni Junmar Fajardo ay matitake advantage siya ni Japet Aguilar, kasi nga yung lateral ni Junmar ay kumbaga bumagal. So doon pa nga sumama yung laro ni Japet. So umiscore lang siya ng 5 points, 5 rebounds, and 6 assists. So hindi din naging productive masyado yung starters ni Coach Tim Cone. And in fact, si Scottie Thompson 9 points lang yung score. Si Troy Rosario meron lang 6 points. Jamie Malonzo meron lang 5 points. Tanging si Stephen Holt nga lang sa starters ng Barangay Ginebra ang naging bright spot ni Coach Tim Cone with 17 points with his own good performance na 3 out of 6 sa 3-point area. So bukod nga kay Lassiter sa San Miguel naman, yung bench naman ng San Miguel ang nag-step up. Si Troliano got 14, Chris Rosales na bihira maipasok got 13, si Jericho Cruz may 11, si Andres Cahilig may 9, total of 51 points kumpara po sa 41 bench points lang ng Barangay Ginebra, at nakuha nila yan kay Jeremiah Gray na may 10, Large Pinto na may 10, si Maverick Ahanmisi na may 9, at si RJ Abarientos na may 7 points. So parehas naman halos na nakakashoot ang Ginebra at saka ng San Miguel sa 3-point area. Mas madami pa nga na-shoot ng Ginebra with their 13 out of 33 sa 3 points, and San Miguel got 12 out of 27. So assist naman, lamang pa ang Ginebra with 24 assists against 17 lang ng San Miguel. Sa steals naman, lamang pa rin ang Ginebra, 6 kumpara sa 5 steals lang ng San Miguel. And tanong, bakit natalo ang Ginebra at bakit tambak? So alam nyo ba kung saan lumamang ang San Miguel? So sa rebounds, so SMB got 49 rebounds, 14 dyan offensive rebounds kumpara sa 38 lang ng Ginebra, at 7 lang yung offensive rebound ng Ginebra. So of course, dahil sa dami ng opportunity ay marami rin na shoot ang San Miguel. So imagine 30 out of 57 ang 2-point sa 2-point area na na-shoot ng San Miguel, samantalang Ginebra 18 lang ang na-shoot nila out of 38. So malaking factor kasi yan, kasi kung napanood nyo po yung laro, ang daming point blank, kumbaga hindi na-shoot ang ng Ginebra, so tutok na ay sumasablay pa. So nakarami dyan si Troy Rosario, si Jamie Malonzo. So yan yung dapat na take advantage ng Ginebra sa pagkawala nga ni Junmar, kasi yung presensya ni Junmar sa defense ay wala. So pero Mo Tautua to the rescue. So Tautua nga got 10 points and grabbed 10 rebounds. So pero yung depensa niya kay Japet Aguilar yun yung malaking bagay para sa San Miguel. So yun din yung baka i-take advantage ng San Miguel sa Ginebra sa game number 3. Kung ang didepensahan ni Tautua ay si Japet, tapos Junmar naman kay Troy, so mapipilay talaga yung frontline ng Ginebra. So dapat maging X-factor talaga sa series ng San Miguel at Ginebra ay si Jamie Malonzo, kasi siya yung advantage ng Ginebra sa series over San Miguel. Tapos Scottie na lang ang dapat bumantay kay CJ Perez. Total ang focus naman talaga ni Scottie is on defense, and nagko-contribute naman si Scottie even hindi siya umiscore. So at the same time, hayaan na lang sana ni Coach Tim Cone na si Stephen Holt ang bumantay kay Wami Chongson. So may advantage si Stephen Holt, mapa-defense, mapa-offense, and at the same time hindi rin siya masyado napapagod sa defense. So, tapos focus lang siya sa offense since maganda naman yung shooting talaga ni Stephen Holt. So sana mabigyan din ng minuto si Leonard Pinto at saka si Jeremiah Gray para mas madami yung options ng Barangay Ginebra. So nagiging predictable na talaga yung triangle offense ng Ginebra. Ang triangle offense po kasi ni Coach Tim Cone ay more on motion and passing. If there's an opportunity to take the shot, so doon pa lang titira. So kung minsan nawawala yung rhythm ng shooting ng player. So may mga players talaga na magagaling pero rhythm player kasi siya. So
kumbaga kailangan patirahin mo muna ng patirahin para makuha niya yung rhythm. Pero kapag nakuha naman niya yung rhythm, unstoppable na. So katulad halimbawa ni Stephen Howe, kapag nakaka-shoot siya, so yun nga, so pinapatira siya, kumbaga dire-diretso na yung kanyang magandang offense. Even RJ Barrientos, kailangan tumira din siya ng tumira para makuha niya yung kanyang rhythm. So kung tutusin naman talaga, kayang sumabay ng Ginebra sa San Miguel. Naunahan lang talaga, dapat hanggat maaari, wag muna mag-run ng triangle ang Ginebra. Sa first quarter, gawin muna nila yung normal plays at gawin muna nila hanggang sa makapag-establish sila ng kalamangan. Tapos kapag lamang na sila, then paiba-iba na yung plays para hindi mag-predict. So well, tingnan natin kung anong adjustments ang gagawin ni Coach Tinton sa game number 3 and hoping na ma-cope up yan ng Barangay Ginebra at hindi sila mabaon sa series na to. So yun lang muna for today's video. Ito po ang pinyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Mabuhay kayo. Peace.